Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Amen po. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa at welcome po muli sa ating daily devotion online ministry, ang salita ng buhay. So una sa lahat, magandang hapon po sa bawat isa, sa ating pong Pastor June, sa ating pong Ma'am Maria, sa ating pong Pastor Eric at Ma'am Milen. At sa bawat isa po na nakikinig, sa bawat isa, at maraming salamat po sa inyong pong presensya at pagbibigay ng oras para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon sa hapon na ito. Maraming salamat din po pala sa nagbigay po ng tanging bilang. Nawa ito po yan nakapaghanda ng puso po ng bawat isa. At ganoon din po sa ating pong mga kapatiran na nagdiwang, nagdiriwang at magdidiwang po ng kanila pong karawan. Ano po, maligayang karawan po muli sa inyo. At
oras na po para po tayo po ay mag-aral po ng salita ng Diyos sa hapon na ito. So para po sa ating pag-aaral, ito po ay mula sa Joshua chapter 1 verse 9. I believe ito po ay particular o pamilyar na po sa bawat isa. Pero I do believe na meron pong bagong mensahe ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. So Joshua chapter 1 verse 9. Joshua chapter 1 verse 9. Ito po ang sinasaad ng salita ng Diyos. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. So basahin ko naman po sa wikang Tagalog. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo, san ka man pumaroon. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay sumandaling yung muko, pumikit, at tayo po ay manalangin as we start. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa araw na to, Panginoon, ay binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa pagpapala, sa inyo pong biyaya, Panginoon. At Panginoon, sa mga oras na to, sa aming pong pag-aaral ng iyong pong salita, ay pong siyang magpatawad sa aming mga kasalanan, naisip na salita at nagawa, at upang maging katanggap-tanggap po ito sa inyo pong harapan, Panginoon. At Panginoon, sa mga oras na to, kayo pong siyang magbigay ng karunungan sa bawat isa, Panginoon, especially po sa akin, sa inyo pong gagamitin. At nawa, Panginoon, di po makita ang aking kakulangan, ang aking pong gulang, Panginoon. Itago niyo po ko sa inyo pong likuran. Nawa, Panginoon, ay makita po ang inyong pong mensahe, ang pagpapalan niyo pong mensahe sa mga oras na ito, Panginoon. At binabalik ko po lahat ng papuri, pasasalamat sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ang title po ng mensahe ng Diyos sa hapon na ito ay kinuha lang din po natin sa text natin. Ang title po ng mensahe ng Diyos sa hapon na ito, Be strong and courageous. Be strong and courageous. So ang Book of Joshua, specifically ito pong Joshua chapter 1, dito natin makikita kung saan ito yung time na kakamatay lamang po ni Moses. So, alam naman po natin na si Moses, nung siya'y nabubuhay pa, ang purpose sa kanya ng Lord ay upang palayain ang mga Israelita mula sa Egypt at dalhin sila sa Promised Land o dun sa lupang ipinangako. So, sabi ko nga po, namatay na po si Moses, di ba? Since wala nang mangunguna sa mga taga-Israel, kailangan nila ngayon ng panibagong leader. So, inutusan siya, si Joshua, ng Diyos na pangunahan yung Israel na tumawid ng Jordan papuntang Canaan. Canaan, which is yung Promised Land. Ngayon, natural sa atin bilang mga tao, kapag may biglang pinagawa sa atin o inutos sa atin, nakakaramdam tayo ng kaba, takot, at pagdududa. O kunyari, inutusan po tayo na pumunta sa Iran, mag-share daw tayo ng salita ng Diyos doon. Ngayon na daw agad yung alis. Di po ba tayo matatakot nun? Di po ba tayo kakabahan nun? Di po ba tayo magdududa nun? Baka mamaya kasi habang nangangaral tayo, di po ba? Pasabugin po tayo ng missile. Pero mabalik po tayo. For sure, ayun po yung nararamdaman ni Joshua during that time. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya multiple of times, be strong and of good courage. Utos po sa kanya yan ng Diyos. Ngayon, nung sinabi ba ng Diyos yun, yung be strong and of good courage, okay, ibig niya bang sabihin na maging matapang o magkaroon siya ng katapangan? Maaari. Pero ano nga po ba yung totoong pakahulugan ng be strong and of good courage sa Bible? So, this time, meron po akong tatlong bagay. Tatlong totoong kahulugan ng be strong
and of good courage. So, para po sa ating main points, be strong and be courageous. It means we have confidence in, number one, God's presence. Meron po tayong kumpiyansa sa presensya ng Diyos. So, bakit kailangan may kumpiyansa tayo sa presensya niya? Dahil di niya tayo iiwan ni pababayaan man. Ano po? Sabi nga po sa Hebrews 13:5, alam na po natin to, I will never leave thee nor forsake thee. Brother Jason, ba't ko naranasin yung ganito? Puro na lang problema para akong iniwan o pinabayaan ng Diyos. Ang di natin alam, inantay lang tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya. Sinasabi natin na nagtitiwala tayo sa Diyos pero still sumasandig tayo sa ating sariling lakas, sa ating galing. Ano po? Kaya nga po sabi po sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Tumawag ka sa akin at sasagot ako at ipapakita ko sa iyo mga bagay, mga dakilang bagay na di mo sukat akalain. Ano po? So ang tunay na lakas ng loob ay di nasusukat sa ating likas na tapang. Ano po? Ang sukatan ng courage o lakas ng loob o ng tapang ay nakikita sa pagtitiwala sa Diyos. Kasi po mahirap po yun Di ho ba na tayo ay magtitiwala sa, kahit nga po sa ating po mga kakilala Di ho ba ang hirap po magtiwala. Pero ibahin po natin yung pagtitiwala sa Diyos. Kasi po pag nagtiwala po tayo sa Diyos, di po tayo mabibigo. Yung tipong di na natin alam kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Pero dahil nagtitiwala tayo sa Diyos, nandyan yung kanyang presensya, kahit di natin siya nakikita, banayad o panatag yung ating kaisipan. So ayun po yung ibig sabihin ng meron po tayong kumpiyansa sa presensya ng Diyos. Be strong and courageous means we have confidence in, number one, God's presence. Number two, be strong and courageous means we have confidence in, number two, we have confidence in God's promises. Meron po tayong kumpiyansa sa mga pangako ng Diyos. Ngayon, saan po natin makikita ang mga pangako ng Diyos? Dito po, in His words. Dito po sa Bible. Sabi nga po sa Joshua chapter 1 verse 8, doon po sa previous verse ng ating main text, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayst observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Sabi ng Diyos kay Joshua na huwag mahiwalay sa kanya ang salita ng Diyos, kundi pagbulay-bulayan araw at gabi. Masunod niya yung gusto ng Diyos para sa kanya. So, ano naman po yung gusto ng Diyos para sa kanya, para kay Joshua po? Ang magtamo siya ng mabuting kawakasan, ang magkaroon siya ng maayos na buhay, maayos na landas. So, itinuturing ang salita ng Diyos na parang susi. Gusto mo ng maayos na landas? Gusto mo ng maayos na buhay? Ito, panghawakan mo yung mga pangako ko. Ano? Ito yung susi para magtagumpay tayo sa buhay. Salita ng Diyos kung saan dito nakapaloob yung mga pangako niya. Kaya nga po sabi po sa Psalms 119 verse 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang iyong mga salita ay ilawan sa aking paanan at liwanag sa aking dinaraanan. Sabi ko nga po kanina, yung tayo yung lumapit sa Diyos, nanalangin, tayo yung kumakausap sa Diyos. Pero kapag binasa natin yung Bible o mga pangako niya, ang Diyos naman yung kumakausap sa atin. Through that, nagkakaroon tayo ng courage, ng lakas ng loob dahil binigyan tayo ng assurance o ng kasiguraduhan mula sa Diyos, mula sa kanyang salita. Be strong and courageous means we have confidence in God's presence, in God's promises, and thirdly and lastly, be strong and courageous means we have confidence in God's power.
Meron po tayong kumpiyansa sa kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Kumpiyansa sa kapangyarihan ng Diyos na ano? We have confidence in God's power, una, to protect us. Alam niyo po ba na si Joshua, yung pangalang Joshua, ang ibig sabihin po nito ay God is our salvation. Ano po? Ang Diyos ay ang ating kaligtasan. Be strong and courageous because God is our salvation. Bilang mga mananampalataya, especially tayong mga nag-aaral ng Bible, ang kaaway, si Satan, hindi na tutuwa sa ating ginagawa. Gusto niyang malugmok at tumigil tayo, at partikular dyan ay ang paggamit niya ng mga tao para usigin o i-persecute po tayo. Yung tipong, based on my experience po, yung tipong dadaan ka lang, tatawagin ka ng mga kaibigan mo, mga tropa mo na pastor, father, banal na ministro. Hindi kaya kung babae ka naman, ang tawag sa iyo, pastora, sister, manang. Yes, nakakapanghina pag tayo ay kinukutya, pero tanggapin natin to bilang isang patunay o indikasyon na tunay na binago tayo ng Panginoon. Kaya saludo po ako sa mga mananampalataya na patuloy na nagpapatuloy sa ating pong gawain. Ano po? Dahil it takes courage. Ano po? Lakas ng loob po ang kailangan para po makapagpatuloy. Ano po? Habang may mga nangungutya sa gilid ho natin. Actually, mapalad po tayo ngayon. Di katulad ho dati. Alam naman po natin yan na dati kapag nangaral ka ng salita ng Diyos, may posibilidad na papatayin ka. Pero ngayon, meron tayong kalayaan na ipahayag o ibahagi ang ating pananampalataya. Kaya, huwag tayong matakot na ipakita yung ating pananampalataya at pagmamahal natin sa Diyos. Sapagkat siya na ang bahala sa kanila na maghigante. Kaya nga po sabi sa Romans 12, verse 19, Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Ang Diyos na daw po ang bahala na maghigante. Ano po? So, be strong and courageous means we should have confidence in God's power to protect us, and secondly and finally, to provide for us. Amen po. Sabi po sa Jeremiah 32 verse 27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Totoo naman po, di ba? Ano bang mahirap para sa Diyos na may likha ng lahat? Kasi kung di tayo naniniwala o nagtitiwala sa kakayahan ng Diyos, di tutugunin ng Diyos yung ating pangangailangan. Bakit po? Kasi may pagdududa sa puso po natin. Pero kung tayo po ay may pananampalataya at tiwala, tutugunin, ipro-provide ng Lord yung ating pangangailangan. Sabi nga po sa Matthew chapter 6 na tulad ng mga ibon sa parang, sa himpapawid, wala silang kakayahan magtrabaho, wala silang karunungan tulad nating mga tao, pero still, di sila pinakukulang, di sila pinapababayaan ng Diyos. How much more po tayong mga maingat or special creation ng Diyos? Kaya yung 3 puntos ko po na binigay ay nagko-complement. Una, magtiwala ka sa presensya niya, lumapit ka sa kanya, kausapin mo siya, idulog mo sa kanya yung mga bagay na alalahanin mo o pangangailangan mo. At once na magtiwala ka sa presensya niya, magtiwala ka sa mga pangako niya. Magbasa tayo ng Bible, panghawakan natin yung mga pangako na nakasulat doon. Dahil ito yung way para kausapin tayo ng Diyos. At nang tayo manalangin at magbasa, magtiwala sa presensya niya at magtiwala sa mga pangako niya, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Wait lang po tayo. Dahil ipapakita ng Diyos kung paano siya kumilos. Ipapakita niya yung kapangyarihan niya. Ano po? Sa ating pong pagtatapos, maaring ang iba sa atin ay likas na matapang. Ano po? Naturally courageous. Pero
ito bang courage o lakas ng loob o tapang na meron tayo, ayun din ba yung courage na disenyo ng Diyos para sa atin? Which is ang magkaroon ng kumpiyansa sa presensya niya, ang magkaroon ng kumpiyansa sa mga pangako niya, at magkaroon ng kumpiyansa sa kapangyarihan niya. Ano po? Ang courage o ang lakas ng loob na disenyo ng Panginoon para sa atin ay di magtiwala sa ating sarili, kundi magkaroon ng magtitiwala sa Kanya ng buong puso. At ganoon din para sa mga pinanghihinaan ng loob na sa tingin nila mahina sila. Hindi ito recommendation o suggestion. Ito'y command o utos ng Diyos ang magkaroon ng lakas ng loob at ng katapangan na magtiwala sa Kanya. So ang hamon lang po ng salita ng Diyos sa oras na to, tatanggapin ba natin tong utos ng Diyos sa atin? To be strong and courageous. Be strong and courageous means we have confidence in God's presence. Be strong and courageous means we have confidence in God's promises. And lastly, be strong and courageous means we have confidence in God's power. In God's power to protect us and to provide for us. Nasa sa atin na po yung pagpapasya. That choice is ours po. Ano po? So I hope and I pray sa ating pong maikling pag-aaralan I hope and I pray ito po yung nakapagbigay ng encouragement at hamon po mula po sa salita ng Diyos. At para po sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay manalangin. So let's pray. Lord, maraming salamat po sa aming pong natapos na aming pag-aaral niyo pong salita. Nawa, Panginoon, sa aming pong napag-aralan, nawa ay tulungan niyo po kami na magkaroon po kami ng tapang, ng lakas ng loob na inyo pong disenyo, Panginoon, na magkaroon kami ng kumpiyansa sa inyo pong presensya, Panginoon, na magkaroon kami ng kumpiyansa sa inyo pong mga pangako, at magkaroon kami ng kumpiyansa, pagtitiwala sa inyo pong kapangyarihan, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa mga oras na to, hindi po nawalan ng kabuluhan, pagkusaya. Tumimo po ito sa puso't isipan ng bawat isa, Panginoon. At nawa, Panginoon, ibalik niyo po sa akin ang aking pong napag-aralan, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo pong siyang patuloy na mag-bless sa mga susunod pa pong mga gawain ng aming iglesia, Panginoon. Especially po ito pong online ministry, ang mga salita ng buhay, Panginoon. At nawa, Panginoon, kayo din po siyang mag-bless sa aming church at especially po sa aming pong pastor at sa kanya pong pamilya, Panginoon. At lahat ng po ito ay ginagawa po namin para po sa inyo pong kalawalhatian. At binabalik ko po lahat ng papuri, pasasalamat, banal na pangalan aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, maaari mong sundan ang panalangin na ito. O Diyos amang banal sa langit, kinikilala ko po ang aking mga kasalanan at ngayoy pinagsisisihan ang lahat ng ito. Ang iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Kaya't binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok, O Jesus, sapagkat tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. At ngayon may katiyakan na anumang oras dumating sa akin ng kamatayan, ay makakasama mo ako sa iyong kaharian sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Ikaw ay
Diyos ko, marami man ang naligaw, maraming alinlangan. O Diyos, ako ay hawakan, pagkat walang ibang pupuntahan. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay, walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala, dahil ikaw ang banal na Diyos. Sa tubig mo'y walang uhaw, ang laman mo'y kabusugan. Ika'y mula sa ating Ama, kaya lahat ng sa'yo'y walang hanggan. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala, dahil ikaw ang banal na Diyos. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala, dahil ikaw ang banal na Diyos. Ako sa'yo ay nagtitiwala, dahil ikaw ang banal na Diyos. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, maaari mong sundan ang panalangin na ito. O Diyos amang banal sa langit, kinikilala ko po ang aking mga kasalanan at ngayoy pinagsisisihan ang lahat ng ito. Ang iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya't binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok, O Jesus, sapagkat tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas.
Salamat sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. At ngayon may katiyakan na anumang oras dumating sa akin ng kamatayan, ay makakasama mo ako sa iyong kaharian sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.